Jesus Christ. I thank you for giving me the opportunity to make an impact to my brethren, to my friends, to my family, to my community, and to all others who have known me. I thank you for giving me the response of my ability, because you have given me the ability, so the response truly comes from your training that I have to be like Jesus. Thank you tonight. I am here to be taught. I'm here, Lord, because I am a student. I am a disciple. I follow you. I want to hear your voice. Your only voice. Because you said in your word, only my voice they shall follow. I am that shepherd that follows the voice of my shepherd. Tonight, I pray that it's between you and me, that I can learn from you, and I want you, Lord, to open up everything that is inside of you so it can be with me. So tonight, you are my teacher. You are my guide. No one can pluck me away from you because, Lord, I declare that you are greater than anyone in this planet Earth, in this world. You are my great God, great God. In the name of Jesus, I declare tonight that you're going to fill me in. Fill me, Lord. Fill me with your love. Fill me with everything you have. And let me by the power of your Holy Spirit, for I am your daughter. I am your son. And I need you tonight. In Jesus' name we pray. Amen. Alright, so good evening to your neighbor. Relationship is very important. Did you check the sound? Relationship is very important. Ladies and gentlemen, this is session 123. 123. Yes, you know very well. So you have. I'm expecting you to follow, because, ladies and gentlemen, God needs people who can hear Him and be led by Him, because He has a plan. The plan of God is for us to do His will, and His will be done. His kingdom come. So if there are some error in that's why I told you to pray for o'clock, because of your responsibility is to build up a powerful environment so that the Holy Spirit can take over. Is anything wrong? Session 123. Today, I'd rather talk about the coming of our Lord Jesus Christ, because time is too short. And as you see, Taglish tayo, nararamdaman mo na ang Pasko. Lumalamig ang simoy ng hangin, alam mo na parating na yung season na inakbangan ng maraming tao. Likewise, spiritually, may season din tayo. Nakakaramdam tayo na kumukunti na lang ang naniniwala sa Panginoon. Yung sumusunod. We'll be talking about two believers tonight. Dahil ito po ang pinaka-last echo ng Diyos sa atin. Ang una, kapag ikaw ay believer, nakikitaan ka na sumusunod ka. Inaalam mo, kinikilala mo ang Panginoon, at sumusunod ka. Kaya ang tawag sa'yo ay disciple, believer, disciple, believer. Meron ng believer na hindi nagpapadisciple, hindi nagpapadisiplina. Meron ng mga believers na pupunta lang sa church, wala silang agenda, simply because they don't know God. Kaya po nandito tayo para ipaalam. Our duty as a pastor, pag sinabi ka, pastor ka, ang tao nag-expect sa iyo na marami kang alam, marami kang makikitaan ka ng pagsunod sa Diyos.
Dahil siya po, pastor ka. Responsibility po yan. Hindi yan basta-basta na pangalan na parang tinatawag ka na tricycle driver. Pastor yan eh. Pangalan na ng ating Panginoon. Doon hindi tayo kasing perfect ni Jesus, pero nakikitaan tayo ng katulad ni Jesus. Philippians 3:10. Alam natin na tayo ay, ito yung ating pananaw sa vision natin, ay magiging katulad ni Jesus, which is related doon sa plano ng Diyos naman. Na pinadala niya ang bugtong na anak niya upang tayong lahat ay magiging anak niya. Naintindihan po ba natin? So, I hope you can respond kasi nasa labas na tayo ng earth. Sa langit maingay. Sa impyerno silent. Sa langit maingay. Joyful. Kahit dito ka pa lang sa lupa, kung praktisado ka na ang iyong mind ay mind ni Kristo, ano malabas sa iyo ay kahit marami kang problema, marami kang lumalabas sa iyo talagang like in heaven. You are parang nasa langit ka pa rin. Marunong kang magdala ng problema mo, marunong kang magdala ng lahat sapagkat dinadala ka na ng Holy Spirit. Sabi doon sa Philippians 3:10, I want to know Christ, yes, to know the power of His resurrection. Hindi po natin makilala ang Panginoong Jesus. I am so blessed doon sa topic ko about the full gospel. I am also blessed doon sa last Friday na in-explain ko ng mabuti ang midweek service. Na talagang klaro ang pag-state doon kung paano na-born again. Iba naman sa atin, marinig lang. Walang plano mag-born again. Parang feeling nila, pag nagsisimba sila sa Bisiya, born again na sila. Pag-check po. Baka mamaya, na-miss natin ito. Katulad nito na God wants us to encourage each other. So, ito yung target. Sabi mo sa Lord mo, ano bang target mo? Bakit ka pumunta rito? Alam mo na church ito. So, bawat equipping the saints, may alam ka na ito ay school. So, therefore, may notebook ka, may ballpen ka, consistent ka. At alam mo, ang Holy Spirit ang iyong teacher. Physically, si Pastora. Pero spiritually, ang teacher mo ay ang Holy Spirit. Ang karakter ng Holy Spirit ay consistent. Hindi siya inconsistent. Consistent siya. Hindi ka na magsasuffer. Kapag ang Holy Spirit nasa iyo, hindi ka na mag-struggle sa yung problema mo sa nag-debate ka or struggle mo, paano na ang Holy Spirit ay maging priority mo hindi. Kasi natural na siya. Kaya lagi kong naulit, hindi ka na pwede sabihin na born again ka, iniimbita ka pa. Hindi po yun eh. Anak ka ng Diyos, ikaw ang nag-iimbita. Ikaw yung celebrant. Palakpak naman. Mahirap sa inyo dahil sa the other side of the lake. Nandito pa rin tayo sa lupa, talagang naka-engrave yung mga mukha natin. Pakisabi sa katabi, remind yourself na yung Spirit ka na sa loob. Pwede niya yung pabuhin yung mukha nyo. Kapag kayo ba magalit hanggang maghapon? Wala pa naman ba? Diba? Pag nasa Holy Spirit, the Spirit of God brings joy, peace, love. Sabihin mo nga sa katabi, pakitingin lang ako, wala akong Holy Spirit. Kasi as Holy Spirit, merong love, peace, joy. Yun ang bunga ng Holy Spirit. Kaya hindi ka madaya. Ikaw alam ko may Holy Spirit ka. Amen. Ayun, bunga ka. Dito po sa BCF, punong-puno na kami ng salita. Punong-puno na kami ng salita.
The fact is, hindi natin binavalue ang salita. I-value natin na sobrang pa ang pera. Amen. Gastusin natin ang salita ng Diyos. Gastusin natin ang ibig sabihin. I-apply natin, damhin natin, i-enjoy natin ang salita ng Diyos. Yun ay kasi ang gastusin mo. Ay, nakakaganon pa rin. Maya-maya, nakaganon na. So kaya mga Lord, paano ba ito? I want to know Christ, yes, to know the power of His resurrection and participation in His suffering. Nagsasuffer ako, hindi nila nakikita kasi I have to make a choice. Decision akong tatayo dito, mapangiti kayo, di kaya mag-review para naman ma-align kasi trabaho ko yun eh. I-align kita, baka mamaya pag uwi mo, disalign ka o di kita nakita sa alapaap. Ito pa naman yung ating focus ngayon, cutting up of God's people. Ang tanong, people ka ba ng God? Yes. O, mali. Amen. Yes. O, people ka ba ng God? O, may diferensya. Kaya from time to time, change. Alright? Praise the Lord. Alright. So yun, prayer before, hindi yung lahat na lang tayo na gumagano on the spot, mga kapatid. Bago tayo katulad ba ng show? Bago mag-show, kailangan nakaprepare na lahat. Meron tayong prayer warfare dahil may mga demons during this one. Because ito, aabutin natin ang mundo. Are you with me? Kasi if you are with me, alam mo yung role natin. We have to have the warfare before the thing will be done. Kasi si Satan, gusto niya sirain yung trabaho ni Jesus. Saka po ba? Wala ba kayo 1 John 3:8? Okay? Wala. In-apply ba natin ang 1 John 3:8? Jesus came to destroy the works of the devil. Ito yung works ng demonyo. Panay interruption, hindi tayo tapos-tapos kasi mamaya may difference. Yun po ang kulang sa atin. Hindi natin ina-apply ang ating equipping the saints. Tulad niyan sa opisina kayo, alam nyo, the whole week kung ano ang trabaho natin dito. Kahit naglalaba ka, you pray. Pray ka na, Lord, mamaya may service kami, I rebuke the devil. The demons will flee in 7 direction. Nag-warfare ka kasi part ka ng preparation dito. Palakpak. Pag magaling ka mag-prepare, lagi kang success sa lahat ng ginagawa mo. Palakpak nga dyan. Sumigaw nga kayo para malaman ko kung kayo ay nasa labas o nasa loob ng simbahang ito. The one who does what is sinful is of the devil. Yeah, wala na tayong magawa. The devil has been sinning from the beginning. The reason the Son of God appeared was to destroy the devil's work. Alam natin, equipping the saints is a warfare. Tingnan mo, iba na tumba na. Warfare. Pag ibig sabihin ng warfare, God will fight for you kapag ikaw ay nag-surrender. Pag wala kang obedience, God cannot fight for you. Panay na lang prepare ng Hindi naman ikaw nag-a-apply. Di, siyempre, pag hindi mo ina-apply ang salita ng Diyos, pinagtatawanan ka ng demonyo. Di pa preaching ka, ha? O, di ba ganon? Kaya tingnan mo, hindi ka makakasabay sa Holy Spirit. Sabayan natin ang Holy Spirit, wala tayong power. Sa swimming pool, kailangan maraming tubig para nakalutang ka. Ang tubig ang magkikerry sa'yo. Ang Holy Spirit ang magdadala sa'yo. Sige pa nga, mukhang... Sabihin mo sa katabi, encourage me, please. No one is born of God will continue to sin. Kung nagkasala man ako kanina, kapag totoong anak ako ng Diyos, madali akong mag-shift.
Kasi anak ako ng Diyos. Hindi yung natamaan ka lang talagang hanggang matapos ang... Pag anak ka ng Diyos, kahit na nakaano ka pa ng sibat, you know how to protect yourself, you know how to fly, soar high, at makita ka 1 second, iba ka na. Yan yung fighter. Yan yung mga fighters. Overcomers. Naintindihan po ba natin? Application na lang ito siguro. Tonight, I advise you bago pa magdating ang Panginoon. Dahil bago dumating ang Lord, kakalabanin natin ang mga zombies na nasa katabi mo. Dahil hindi ka maka-overcome hanggat may mga zombies sa iyong paligid. Paano yan? Darating ang Lord. Hindi ka makalip up. Kung eroplano ka, hindi ka soar high. Hanggang dito ka na lang nagpapainit ang engine, hanggang natulugan ka na lang kasi hindi ka nakafly. Ang taong nakafly ay talagang masaya. Alangan naman, hindi ka ba masaya niyan? Kag nasa taas ka na, nasa taas ka ng problema, nasa taas ka ng lahat ng mga difficulty, talagang masaya ang tao. Ako, in spite na may nararamdaman ako, hindi ako nagbabow down sa nararamdaman ko. Sakit ang ulo ko ngayon. 3 araw na ako may ubo. But, nahalata nyo ba? Although naramdaman nyo ng konti sa akin boses, because my decision is to show the glory of God in my life. Ano bang ginagawa ni Pastora? Bakit nagtatrabaho pa rin siya kahit parang mahati na yung ulo ko ngayon? Sobrang sakit. Sobrang sakit, I tell you. Pero hindi ko iniisip yung sakit. Ang iniisip ko lagi, cross. Sabi ng equipping design, yung suffering ni Jesus ang isipin mo. Kahit masakit ang ulo ko ngayon, suffering ni Jesus ang iniisip ko. The fact na meron pang boses na lumalabas sa akin, the fact na ma-okay pa yung memory ko, the fact na ginagamit pa ako ngayon ng Holy Spirit, okay. Hindi ko na iniisip yung sarili ko because patunayan ko kay Lord, patay na ako. Ang nabubuhay na sa akin ngayon ay si Jesus Christ. So, sinishare ko lang sa iyo, kung wala ka namang plano, okay lang, no problem. Ang sabi ko lang, kung naka-impact man din ako sa buhay niyo, hindi thank you, di ba? Kaya nga po na tayo nandito to make an impact. Si Charlie Kirk, ang laki ng impact niya. What about you? May impact ka ba sa iyong katabi? Ano bang impact? Meron kang nagawa na nabuksan ang mata ng tao. Hindi yung pabait-bait ka, bigay ka, ng kung ano-ano dyan. Hindi yan. Yung impact na nakakabukas ka ng isip. You made an impact in my life. Ibig sabihin, may nagawa kang nabuksan mo ang mata ko. At ako ngayon ay ibang-iba na because of your impact. Yun ang ibig sabihin. Alright. So, Hebrews 3:13, ulitin po natin yan. Siguro na-fail kayo ng kanina. Nakita ko yung mga kasi nauna ka. Nakita ko yung may mga binatilyo, gumagano na, nanganak yung mga girlfriend nila doon sa pataas, Kahit paano nakapag-share ako. Bata pa kayo kasi, di ba? Hirap kayo, no? Opo. Nagsisimba ba kayo? Opo. Siyempre, hindi nila kilala si Isa Almasi. Simpleng touch, parang nakilala ka nila kasi ang mata nila parang kilala nila ako. Simpleng pangalawa, pangatlo na nagpapakita ka sa kanila is a big impact that you can make sa tao na kahit hindi mo sila kilala. Because God is using you. Kung nakapag-encourage ka man ng isang tao man lang, nakapag-deposit ka ng spiritual na seed, at ang sabi pa ng Lord dito sa
3:13, kung kayo ay believer, maliban na lang kung kayo ay believer. Sabihin mo nga sa katabi, believer ka ba? So, let us believe this. Tonight, ito lang. But encourage one another daily. Daily. Paano makita ko mukha, parang dinapunan ng 10 Pagdating dito, text pa ng text. Paano ka makapagsabi na encourage? O kung ako, ang dami kong magawa dito sa church. Puntahan ko yung mga kapitbahay, mag-lay hands ako, total may time pa. Mga ganun ang ugali ko. Total may time pa, dadaan na lang ako dito. Ganun ang impact na magagawa mo sa katabi mo. Don't you know that when you encourage somebody, dinadala mo sila sa posisyon na hindi pa nila napuntahan. Kasi kayo, mahilig tayo sa literal physical. Spiritual ba? Spiritual ang encouragement na sinasabi niya dito. So ano sabi niya? As long as it is called today. So each and every day, we are ordained by God to encourage somebody. Kaya nga kanina na-mention ko diyang katabi mo, payat-payat na, yes, why? Bakit di natin puntahan, mag-pray tayo? Meron tayong langis. Wala naman sigurong 1 oras yan, o maybe 20 minutes. Kasi if the Holy Spirit is inside of you, naghahanap ang Holy Spirit ng tatrabahuin niya. And mind you, katawan tayo ng Holy Spirit. Tayo ang nagsusuppress sa Holy Spirit na hindi natin magawa ang gusto niya. Pag gusto mo magsulat ka na magsulat. Hindi ba nakarinig ang Holy Spirit? Pwede ba puntahan mo yung kapitbahay mo? Medyo naghihingalo na. O, di ba? Ganon, simpleng ganon. Because God ordained ang tunay na anak ng Diyos. Ang katawan ni Jesus ay lagi niyang sinasabihan ko ang gusto niya mangyari. Yung bang hindi mo pinaplano, bigla na lang, out of the blue, puntahan mo si Kwan. Encourage mo si kunin mo yung cellphone mo, sabihan mo siya. At nang malaman mo kung anong problema niya, so you can pray. As long as it is called today. Today, in other words, lahat tayo ay tinatawag ng Diyos to encourage one another. Hindi yung magkita tayo dito, discourage lahat. Tingnan mo, wala man lang may na-encourage. Kung within a week, meron kayong na-encourage, hindi ako maniwala na wala sila dito. God has given you the ability to encourage people. So, that none of you may be hardened by sin's deceitfulness. Bakit matigas na yung puso ng iba sa atin? Kasi discourage sila. Isang discouragement lang, nadagdagan na naman ang discouragement kanina, nadagdagan na naman, nagiging matigas na ang puso ng isang Kristiyano dahil sa mga deceit ng demonyo. So we have come to share in Christ. If indeed we hold our original conviction firmly to the very end. As just it is said today, if you hear His voice, do not harden your hearts as you did in the rebellion. Pag ganito ang atmosphere ninyo, hindi ako makatagal ng ganito. Silent. Hindi ako makatagal. Wah! Talagang gusto kong i-break ang silence dahil alam ko, the demons, all I know, nasa equipping yan. The demons are doing. Gugulatin ka na lang. So bago ka magulat, gulatin mo na ang Satanas. Alam mong may ginagawa siya. Kaya pag nagulat mo si Satanas, no weapon formed against you will prosper. Come on. Today, if you hear His voice, this is the voice of the Lord. Ginagamit lang po ang boses ko. Huwag na sana nating harden ang puso natin as you did in the rebellion. Kasi masahol pa tayo kay Tyler.
Bang! Wala tayong gagawin. Yun ang yung mga malamig pa sa Sprite na pag-ibig ng mga Kristiyano, yun ang dadaanan ni Satan. Paano sila magiging evil. So dalawa ang pinag-uusapan natin. This is to further explain to you yung ating topic na caught up. Let's go Matthew 24. Dalawa po ang tinutukoy dito. Believers na hindi people of God. Paano believer tapos hindi people of God? Kasi ang people of God ay nagagamit ng Diyos. May contact siya. Yung mga ibang believer, basta na lang magsimba, ganon. Yun ang ibig sabihin niya dito. God is not talking through Matthew 24. Hindi siya nagtutukoy dito sa mga unbelievers. Sa mga unbelievers, hindi niya na yan inaano. Sa last days, sa mga believers siya nakapokus. Kaya nga po, nasa judgment na tayo. If you notice, unti-unting nawawala ang mga pastors, ang mga ministers. Kung hindi man sila nawawala physically, sila ay damned. Hindi sila nakakarinig ng leading. Hindi nila alam kung ano ba ang leading. Hindi nila alam kung ano ba ang direction. Hindi nila alam kung ano ang promptings. So pag hindi nila alam, sila ay nabilong sa believers na walang connection. Believers connected through people, but not through the Holy Spirit. Kasi pag anak ka ng Diyos, nasa Holy Spirit ka na. 24/7 ka na. Araw-araw, it's impossible. Ang Son of God, mabackslid. Impossible. Sapagkat siya ay lumalakad na spiritually. By the way, hindi ka naman mabigyan ng kapangyarihan kung wala kang Holy Spirit. Kaya nga, powerless ka because wala ang Holy Spirit. Hindi siya activated sa buhay mo. Matthew 24, siyempre, sabi natin 37 to 39. Furtherance para maano natin. Doon sa time ni Moses, time ni Noah. Sana yung hindi naman ninyo nire-review kasi nakakalungkot. Kasi pag nireview nyo ng 3 times ang live stream, I guarantee you, mayroong puputok na na lente. Babaguhin ng Lord ang lente mo. Dahil ang salita ng Diyos sa ating live stream ay mga revealed na salita na yan. Higher degree na yan. Rema words na yan. The fact na wala tayong joy. Kahit na sinabi natin, joy! Ganun pa rin. So it means to say that we belong still to the other believers. Tingnan natin. As it was in the days of Noah, so it will be at the coming of the Son of Man. Why I prefer to talk to this? Kasi after all, pagod na tayo dito. Ako pagod na ako. Ewan ko sa inyo. Pagod na ako sa paulit-ulit na lang na buhay. Alam ko naman, wala naman tayo makuha dito, kundi kakain ko hindi tilapia, baboy, kung hindi ko yung mga ulam natin, bukas uli. Kuha ng sweldo, bayad ng utang, bukas uli. So mayroon ka pa bang bago dito sa lupa? Sabi ni Paul, wala. Kaya nakakapagod. Kung ikaw ay born again, ang tutok mo is yung talagang may mangyayari na ibang-iba. Yung pagdating ng Panginoon na baguhin niya lahat, yun na ang tutok mo. Hindi ka na nakatutok dun sa bukas uli. Kakain, maligo, matulog, bukas uli. Hindi na po tayo dyan. Doon na tayo nakapokus sa prophecy. Sa ang mangyayari. Naman yung iba, walang alam sa prophecy. Ikaw may alam. Hindi mo kasi dinidevelop. Kaya hindi ka nakakapag-share sa anak mo. Ang anak mo nandyan lang. Walang alam. So paano hindi natin pinipidingan?
feeding program tayo, the bread of life. Kapag tayo ay napidingan at tayo ay napuno ng bread ni Jesus, imposible naman na maantok ka sa loob ng simbahan. Never. Kasi feeded ka ng salita ng Diyos na makapagbibigay sa'yo ng power. Ang power ay Acts 1:8. You shall receive power from on high. Galing sa langit lahat. Ako early in the morning, kahit na kaninang umaga, Lord, alam ko ano ang katawan ko. Pero hindi ito makakahiwalay sa atin. Katulad ng kinanta ninyo, who can be against you? Who can separate you from the love of God? Yung wala kang love, yun ang makaseparate sa'yo sa Diyos. O kung may love ka man, napakalamig pa sa Sprite. Hindi tayo praiseful. Paano tayo maka-encourage nga, Rod? At paano din tayo ma-encourage kasi wala tayong deposit. You know, when you encourage people, I love to encourage people. Marami akong na-deposituhan ng encouragement. Kaya pag ako ay discouraged, isipin ko lang na marami akong na-encourage, mamaya encourage na ako. Tanungin nyo ang sarili nyo, na bang dinideposito nyo sa mga puso ng tao? To solve the problem, heart issue po ang problema ng mundo, hindi pera. Kung hanggang ngayon, hindi pa rin natin natanggap na hindi pera ang problema ng mundo, paikot-ikot lang tayo. Ang problema ng tao, ang heart issue niya. Kapag ang heart natin ay may problema, wala na tayong sasabihin pa, wala na tayong magagawa. Because if the heart of a person is full of love and full of security, hindi siya mag-envy, hindi siya punong-puno siya secured siya Kapag secured ka, cool ka, relax ka, secured ka May alam ka na walang makakaano sa'yo. Then, eventually, yung ibang tao, pag lumapit sa'yo, you can give, you can share. Dahil puno yung puso mo ng isi-share mo. Hanggang ngayon, yung iba hindi pa rin naintindihan. Lumalabas pa rin sa bibig nila yung mga galit nila sa kapatid nila, mga kasi. It's all because of the heart issue. Araw-araw, sabi ng Lord, guard your heart. For it is the wellspring of life. Application ang kulang natin. Dami na nating sinulat. Dami na nating pero wala tayong application. Bakit nagkakasakit ang tao? Siyempre, fatigue, pagod, weak, naging weak ang katawan mo. Pero ang pinaka-main is yung heart issue mo. Pag may sama ka ng loob, you are weak. Tandaan po natin yan. Kaya nga gusto ng Lord, praiseful tayo. Kasi sa praise, malilip up tayo. Sa worship naman, ay makukunin tayo ng Holy Spirit. Ang worship kasi is the place where God the Father will embrace you. For in the days before the flood, people were eating and drinking, marrying and giving in marriage. Parang ganito na. Before the flood na tayo ngayon. Hello? Before the flood na tayo. Ano ang flood? Ano ang flood? Sin. The flood, people were eating and drinking. At abang nasa sinning tayo, lahat natin, kikita natin, nagbi-vape, nagdi-drink, marrying and remarrying, and giving in marriage up to the day Noah entered the ark. Ito yung senaryo na darating. So when Noah entered the ark, and they knew nothing about what would happen until the flood came and took them all away. The flood came, took them all the way. Lahat na tayo, para may exercise yung English natin. The flood came and took
them all away. Sino yung na-took them all away? People who are in drinking, marrying, in sin. So ito na yung time. I want you to know kasi maring bukas na. Huwag mo sabihin, hindi kita sinabihan na. Sinabihan ba ya? Sinabihan ka ni Pastora. Before the flood came and took them away. Until. Flood means agos ng kasalanan. Agos ng tubig. And all of them were took away. Yun ang ibig sabihin ng isang believers. Marami po sa atin sa church, hindi pa rin kayo nagsisi ng inyong mga kasalanan, hindi pa rin tayo nagpa-correct, hindi pa rin tayo nag-check doon sa Revelations 1, 2, and 3 na tayo ay nasa judgment na, parang baliwala sa inyo. Nasa entertainment pa rin tayo. Total, ano lang naman, ako din. But I see to it na hindi ako nakikitaan ng kahinaan spiritually. Otherwise, may diferensya. Kapag ikaw ay mahina spiritually, hindi ka naman kalaban sa kalaban. Why? Mahina ka eh. Bakit? Ano bang ginawa mo? Ano bang gagawin para maging malakas? Magbasa ng Bible? Ano pa? Manalangin? Ano pa? Fellowship? At have encounter with God. Sa ganong mga gawain, siguro ako meron din akong time na makapanood ako ng mga teleserye, pero hindi siya nakakadala dahil sobrang dami ng salita. Kung madilyute man ng konti, talagang ma-swept away siya ng salita. Kasi marami kang water, yung lahat ng mga sebo ay talagang kaya niyang i-wash out. Mukhang hindi tayo interesado. Okay, so siguro hindi pa time. Hindi pa time? O wala nang time. Paano yan? Hindi pa ba time na maintindihan natin ito? Flood represents dito ang kasalanan. Ano bang kasalanan sa inyo? Anything, sabi ng Bible, na hindi faith ay kasalanan. Sa believer. Nung araw, unbeliever pa tayo, talagang mortal sin, yung mga sin na sobrang pumatay ka ng tao, ganun. Di, ngayon, believer ka na, ano ang mga sin sa atin? Yung hindi sa faith. The moment lumabas ka sa faith, mali na yon. Hindi siya kasalanan na i-condemn ka o ipupunta ka sa impyerno. Ang ibig ng kasalanan, kasi iba ang meaning, ang kasalanan ng believer is being not in faith. So pag hindi ka sa faith, natural. Do not expect God can do something from you. So, yun ang description natin. Nagkasala kasi ako. O, nag-grieve ko yung Holy Spirit. I think magandang ganun. Kasi pag ilahat natin ang kasalanan, nalilito tayo. Ano ba talaga? Pag tayo ay believer na ng salita ng Diyos, wag na nating i-dilute ang salita ng Diyos sa pamagitan ng having the worldly stuff at ilalagay mo dyan. Then you are in sin. Yun yung mga set of believers na swept away. Maanod ka na sa teleserye. Maanod ka na sa drug addiction. Maanod ka na sa mga ginagawa mo na alam mong nakasiparate. Kasi feeling mo walang nakakakita sa'yo. But when the flood came, you will be swept away. Ibig sabihin, hindi ka na makalaban. Wala ka ng puwersa. Talagang
ang lakas na ng alon. Kung hindi kayo masaya na nabuksan ba ang mga mata natin, mga kapatid? Kailangan ba natin mag-pray over muna bago natin ito? Kasi I want you to get this. Gusto ko makuha nyo ito kasi nakasalalay sa atin ang ark. Gumagawa tayo ng faith natin, di ba? Ano ba yung faith mo? Kasing liit pa rin ng mustard seed. Oh, katulad na ba yan ng Noah's Ark? Wala rin sagot. Katulad na ba tayo ng Noah's Ark? Then, surely, di ba, we are working out ngayon sa ating ililigtas kasi ang ligtas daw ay mangliligtas. Kaya wino-work out natin yung ark natin. 2 believers. One will be swept, one will be caught up. Ito yung swept. Inanod. Kung ikaw ay Christian, bakla ka pa rin, minsan lang naman pastora, nasa sin ka. Pero believer ka ha. Naintindihan nyo ba? Kaya marami po ang ma-left behind. And verse 39, and they knew nothing about what would happen until the flood came. Kasi pag ikaw ang sarap nito. Hindi mo alam na mamayang 3:00 na pala. Nagpapasarap ka pa eh. Kasi may grace. I want you to imagine. May imagine nyo ba kung saan kayong kategory? 2 believers. One will be taken away and one will be caught up. One will be swept by the flood. One will be caught up in heaven. 2 believers bow. Naintindihan na ba natin? I want response para naman magpapatuloy ako, parang hindi ako makakadiretso hanggat wala akong nakikitang response sa inyo. So kung naintindihan, di ba ganun? Ako, I like Koreans. Kunting ano lang na nabuksan ang mata nila. Kita. Sila, wow. Nakaka-inspire yung mga Koreans pag yung nagtuturo ka na may nakuha sila sa'yo, talagang, at overacting naman. Pero sa atin talagang no acting talaga. Nakaganon lang. 2 bagay lang yan, patay ka ba o buhay ka? Palakpakan nga natin ang Lord. Ang hirap niyong dalhin. Siguro hindi pa kayo nakapag-worship sa Lord ng 1 oras. Worship Him in 1 hour para ma-dismantle yung mga nagpo-pull down sa inyo to understand or to move on forward. Malapit na si Lord. And please double time naman. And they knew nothing about what happened until the flood came and took them all away. Ako nakaramdam na ako talaga na malapit na. So if ever the flooding of sin will come out, sabi naman ng Lord and the Savior will come. See to it lang na hindi ka maaanod dahil ang Savior ay nandyan pa rin to save you kung hindi ka na naanod. Siyempre pag ka na yung sobra-sobra na yung mga ginagawa mo, yung mga compromising, medyo na sobrahan na. The Holy Spirit cannot hold ya. Hindi na siya makahold sa iyo Kaya mapaanod ka na lang sa kasalanan. Naintindihan po ba natin ang Noah? Palakpak. Kasi na-convict ako nung the other night. Sabi ko mukhang hindi yata naintindihan, Lord. So kailangan ko ito gawin sa equipping the saints. And they knew nothing about, that is how it will be at the coming of the Son of Man. So paano ba magdating ang Son of Man? In the days of the coming of man? Baba, taas. So it will be like people are drinking, eating, busy with their
works, busy with making money, busy with maybe picnic or whatsoever. May imagine mo yung hindi mo iniisip na darating ang Panginoon, yun daw. I-register nyo na nga yan sa mind nyo ngayon, mula ngayon, para at least baka mamaya naka-register, maniguro na tayo. O, sabi niya, and they knew nothing, and then, until the flood came and took them all away. So in other words, hindi naman literal po na tubig ang ipa-flood sa inyo. Shoot! Nawala sila. Na-sweep away pala sila. Hindi yung rapture na iniisip natin. Na-sweep away ang mga believers dahil sa kanilang the flood of sin. Ito na, malapit na. The flood of sin is here. Okay, pakasaya-saya lang tayo dyan. Maya-maya, nandyan na yung sweeping away. Kasi ang iniisip natin, flood yung tubig. Hindi. Kasalanan. Yung bang, wala na. Kahit na alam mo na yung tama at mali, nagpapaanod ka na lang kasi yung force, hindi mo na kayang i-save yung sarili mo. And that is how it will be at the coming of the Son of Man. Palakpakan natin ang Lord. Pinaalam sa inyo ng Lord ngayon, it's your responsibility na ipaalam nyo rin sa ibang mga Kristiyano. Hindi pa dumating si Lord. ASAP. Sa work, sa anuman, alam mo ba, 2 pala na believers ang minimension ng Lord dyan. 2 men will be in the field, 1 will be taken and the other left. Kukunin daw ang isa, yung isa, maiiwan. 2 women will be grinding with the hand mill, 1 will be taken and the other left. Marami ang ma-left behind. Therefore, keep watch, because you do not know on what day your Lord will come. Ito po ang i-encourage natin araw-araw. You have your GC. Yun ang iba, nagtatingin-tingin na lang. Kahit na sinabihan, oy, magpasa na kayo ng ganito, tingin-tingin lang. So yun, maaanod kayo sa titingin-tingin. This is to encourage you sana. Huwag ma-discourage. Therefore, keep watch. Because you do not know on what day the Lord will come. Kung hindi man yun mangyari, at hindi natin maabutan, katulad ni Kirk, sino bang makapag-isip na babarilin siya sa dito? Tayo hindi rin natin alam kung anong klaseng kamatayan meron tayo. Yun ang abangan natin. The only God knows hanggang kailan tayo dito. Ano man ang paraan ng pagkawala natin, maybe through yellow bus, nasagasaan ka dyan, o di kaya nakakain ka ng something na natinik ka or what. Maraming paraan. Sa bulit o hindi man sa bulit, that is not the issue. Tanggalin nyo yung isip nyo, pinatay? Diba? Namatay? Wala, natulog lang. Kasi maraming paraan. Ang pag-sweep, because ang kasalanan, evil na tayo. Kaya sabi ni Mrs. Kirk, the evil guy did that. So many evil na mga kapatid, what are we going to do? Magtatago ba tayo sa evil? Hindi tayo makatago. Kahit asawa mo, pwede siya maging evil. And the devil can use him para mamatay ka. Kapatid. Because ang kalaban natin ay espiritu. Lagi nating sinasabi yan sa warfare natin. So therefore, are you watching? Amen. Are you watching? Before sleeping, what are you doing? Lord, I need your energy tomorrow, even today.
Matutulog po ako, Lord. I pray that my spirit, because kayo po ay espiritu, I surrender my spirit to you. So your Holy Spirit and my spirit will be connected. And then my mind, ang mind ko po, ay kinoconnect ko sa inyong salita. Matutulog po ako. Ang mind ko ay nakakonekta. Kaya parang may makinilya yan. Mayroon kang imagination. And usually, you can dream. At ang dream mo ay talagang guided properly ng salita ng Diyos kapag puno ito ng salita ng Diyos. Notice nyo pag nanood kayo ng nobela, telenovela, madream ninyo pagkatapos. Much more kapag kayo ay isip ng Lord. Pag iniisip mo ang salita ng Diyos, you found out na iniisip ka rin ng Diyos. So nag-iisipan kayo while you are sleeping. While your body is rest, naka-rest ang body mo, patayan, parang patayan. Pero because of the Holy Spirit, binabantayan niya ang heartbeat mo, ang sugar mo, ang lahat. Don't you know that? Hindi niyo ba na-realize? Bakit alam mo ba kung tumaas o bumaba yung blood pressure mo tuwing natutulog ka? Hindi, di ba? It's all because that you trusted God. So God will take over while sleeping. Kaya nga ang pagtulog ay talagang sacred thing. Kung ako sa inyo, excited kayo lagi matulog. Lord, excited ako mamayang gabi matutulog ako. This is the time na maging intimate ko sa iyo. Ang Espiritu ko, Panginoon, ay nasa inyong banal na Espiritu. Ang aking Lord, ang laman nito, bago matulog natural, meron kang one chapter dyan na ganun-ganun mo. O ito, maalala mo, I keep watch, Lord, because I know that the day you will come anytime. So maybe natutulog ako, darating ka. Assured ako na ako ay kasama. Amen. So matulog ang ganyan. Pagka umaga, kahit na masama ang pakiramdam ko, pagka umaga dahil hiningi ko na yung energy mula umaga hanggang gabi uli, then surely patunayan ng Lord, bakit masama ang pakiramdam mo pero yung hindi yung parang pinangina ka. Because sa gabi pa lang, you charge it with power. tinuturuan ko nga kayo yung iba naman sulat lang ng sulat. Wala, ayaw eh. Sabi ko nga kay Lilibet, hindi kayo nakikinig sa akin. Ngayon, ang laki ng gastos mo. Lumabas ka lang, naka 3,000 plus na. Hindi pa yung Sa mga pumasayo. So can you imagine, bago tayo mapunta doon sa mga bagay na hindi sana mangyari, isip na tayo, ang ganda sa Holy Spirit advance. Huwag mong gawin ito, huwag mong gawin ito para huwag kang mapunta sa ospital, huwag kang ganito para hindi ka putol yung pao, huwag kang ganito. Kung nakikinig ka, natural away ka doon sa mga probable. Yung maganda nga, Holy Spirit, pinapakita niya na sa'yo before Him. Kaya you should always be grateful sa Holy Spirit. Kaya ko na, parang tama pa tayo, natural, wala tayong hinihiling talaga. But understand this, if the owner of the house had known, kung alam ba natin na darating yung tomorrow, katulad ng magnanakaw, kung alam ko na darating na siya tomorrow, hindi ako matutulog. Baka tulad na. Tama ba? Kaya hindi mo alam eh. O kung magnanakaw na niya, hindi ko siya papasukin. Kasi alam kong darating siya. Wake up niyo naman kasi siguro pagod lang kayo, sobrang dami yung trabaho. Pagod lang kayo, wake up.
Yung galaw yan ang katawan ninyo. Para makapasok naman yung mga sinasabi ko dito. But I can say this. Kaya ito po ang gusto i-highlight ng Lord. You will never know when I will come. So you better prepare. Ibig sabihin, maging ugaling na natin na huwag tayo magmura. Training mo na. Kasi hindi mo alam kung kailan ang dating. Kailan ka ba naman ng mura? Doon pa dumating ang Lord. Hindi. Bingo ka talaga. Kaya nga, training ang kailangan. Yes. Nandun yung humility natin, Lord. May malabas pa rin. Patawarin mo po ako, Lord. And then at least hindi pa dumating ang Lord. Nakasave ka. That's why keep on preparing because the Lord will come like a thief in the night. Palakpak. Alam niyo ako ang kalubo. Ako ang masama ang ulo ko ay masakit. Bakit ako nang-encourage pa sa inyo? Look at your neighbor. Encourage sa natin si Pastor. Encourage nyo naman po. Di ba? Kung ayaw nyo naman, diwang. Yun lang yung sinasabi ko sa inyo. If you want to get the harvest, you need to deposit. Listen, just say, hi, hello, good morning. Nagsimba ka na ba? Not in church. Maka-deposit ka. At pagpamikod mong ganyan, mag-isip yun. Maalala nila na may tao nagsabi sa kanila, nagsimba na ba kayo? Huwag tayo maging tamad, mga kapatid, meron tayo. One finger. You can just touch other people. Nakatingin ang Holy Spirit sa atin, kaya naman makikita sa itsura natin kung may na-encourage tayo. Kasi sabi ng Lord, pag may na-encourage ka, makikita sa mukha mo dahil bumabalik sa'yo ang ginagawa mo. Dahil wala kang ginawa, talagang makikita sa mukha mo. Bankrupt. Alright. So, are you ready to encourage your neighbor? Are you ready to encourage your household? Pagpasok mo, pag alam mo parang walang ingay, magdududa ka na. Ibig sabihin walang praise. Paano pa ba itong ating ang daming, baka hindi na siya, hindi na siya nagiging effective sa live stream. Hindi siya maririnig. Meron po. Meron po. Meron naman. Okay, so, the thing that I want to, is because, balik naman tayo doon sa 1 Thessalonians preserve. Ang taong pinipreserve ng Lord ay piniplano niya na ilabas kanya sa pinakapinali. Katulad sa sayaw, pinapauna na lahat yung mga anak. Then pag ako ang lumabas, pinali. Pero yung pinali yun, ang pinaka-train. Kaya ang anak ng Diyos ang pinaka-train. Sa last blow ng Diyos, ilalabas niya ang kanyang mga alas. Sabihin mo, as matabi, alas ka naman ng Diyos. O alas ka doon. Alas ka na ba ng Diyos? Tinitraining tayo dahil sa last minute, tayo yung kumbaga sa bomba, ito na yung pinahin, bomb. Palakpak. Alright. Sige daw. We are to be preserved. 2 Timothy 2:19. The Lord's house, itong last day shall be exalted. Pangarap ko sana ang this year ay na-exalt ng Lord talaga. Hindi ako papayag. Habang buhay ako, nag-iisip pa rin ako paano ba ma-exalt ang pangalan ni Jesus sa this year. Kaya meron tayong IGP tomorrow. Hindi yan basta-basta pupunta ka lang ako doon. Hindi, I need to really pray hard. I need
to know what's going on. Anong gagawin ko, Lord? Para saan ito? When somebody told you, oh, ano yung IGP na yan? Kainan lang yan? Wala kang may sagot. Because you don't get the calling of God. IGP, bakit international? Sapagkat ito na po ang last days na move ng Holy Spirit and connect nilang lahat ng believers sa buong planet Earth. I-connect niya dahil mayroon siyang gagawin to let them know that Jesus is coming. Isa yun. Pangalawa, that we need to be exposed. We need to get out from our shell. Yes. Professional ka, bariutik ang utak natin. Ano mangyayari sa ating walang buhay, walang future natin mga komunidad? Nag-graduate ka tapos ganun, walang purpose. May purpose. Why professional? Di bakit kayo mag-ano ng ano? Maraming pera professional. Sila nga po ang walang pera. Tayo mga professional na anak na, kaya natin mag-sustain. Kahit librihin natin sila, for them to be open, na sila ay na-left behind na. Baka sakali after this, they can, makapag-remedyo pa, na makahabol pa. Yung ba makita nila sa sarili nila, my God, parintahan na ako, ito lang yung narating ko, samantalang si Kurt, hindi naka-college. Hindi naka-college, ang layo ng narating niya, ano ginawa niya? Nagbasa lang ng libro. Nabuksan ka natin ang ating mga sabi nga ng isang ako, I don't buy books. Why do you buy books and then not read? So you allow all those scholarships, na binigyan ka ng scholarship for you not to read books. Kailangan ba nasa college ako para mag-aral? Marami ang nag-college, hindi nag-aral. Palakpak. Katulad nito, dalawang believers. Maraming believers, hindi na saved. But they call themselves believers. So, ano po ba ang difference natin ngayon? Tumbukin ko na kayo, the fruit of the Holy Spirit. Ito ba ng church na to, mukhang hindi natin naintindihan na the fruit of the Holy Spirit is joy, peace, love, self-control. Bakit wala tayong self-control? Baka hindi tayo naniniwala. Ang gusto ng Holy Spirit, sumabay ka sa Kanya. Hindi yung nagbabasa ka lang. Sumusulat ka lang. Gusto niya, sumama ka sa Kanya para ma-experience mo ang self-control na tinatawag. Huwag yung basahin lang, wala naman pala tayong intention na sumama. Sabi mo, sing ka. Pagbakla ka pa hanggang ngayon. Ang alam ko, pagbakla ka at nasave ka ng Lord, hindi ka naman kitaan ng kabaklaan. Dahil alam mo, kabaklaan ay half truth and half false. So you need to say, you are bisexual? Yes. Half truth and half false. That is the kind of believers nowadays. Kasi hindi naman nakikita na, ako believer. Na-o-obserbahan yan. Kung totoong believer ka. Sa pamagitan ng prutas mo. Amen? Nagalog yan. But it's not that the same is love. You know that the love of God is evident sa mga anak
ng Diyos. Pag ikaw ay nagpapakilala na ikaw ay Christian, automatically, alam ng mga tao may love ka. Kaya gusto nilang mangginggoy ng Christian. Diyan naman papasok natin training. Dahil alam ng mga tao mabait tayo, alam ng tao mapagbigay tayo. Kaya ang scammer, talagang parang nalanggam tayo sa kanila. Pastora, pwede ba kami, may introduce kaming product, downline. Na-notice niyo ang BCF, hindi nag-indulge ng downline. Palakpak. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, and faithfulness. At you have to know na meron ka niyan. Hindi mo lang ini-enjoy. Hindi naman, ikaw ba nanganak ka tapos hindi mo enjoy ang anak mo? Hindi ako enjoy sa anak ko. Nanganak lang ako. Parang ganun. May fruit of the Spirit, meron kang bunga tapos hindi mo enjoy. Then, you are not truly the fruit of the Holy Spirit. Gentleness, self-control, against such, there is no law. Those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passion and desire. In other words, yung ating flesh po ay na-crucify na. Remember, gusto kong magaling, pero I have to make a choice. Hindi ko magawa. Sapagkat hindi ko na kayang magaling. Kung dati noon, wala pa ako nitong prutas na to, ay madali ako magaling. Galit ako ng galit. Hayaan ko hanggang mag-overeat. Pero kung meron ako nito, aware ako na meron akong forgiveness, meron akong self-control, hindi ko maipagpapatuloy ang aking galit. Yun ang pagkakaiba ng believer at saka non-believer. Palapakan natin ang word. Since we live by the Spirit, kasi hindi nga, Christ is the Holy Spirit. Tayo anak na ng Spirit. So we live by the Spirit. Let us keep in step with the Spirit. In other words, walk. Step by step, you are guided and guarded by the Holy Spirit every day. Let us not become conceited, provoking and envying each other. Kaya po dito, I talk about gospel versus gossip. Pag religious ka, may gospel na konti, mas marami ang gossips. Pag born again believer ka, purely gospel. The full gospel. Kaya patay ang gossip sa isang church na full gospel church. Palakpak. Sige pa po. So, the mountain of the Lord's house in the last day shall be exalted. Paano ba tayo na-exalt? Sapagkat tayo ay nag-bear ng fruit of the Holy Spirit. Exalted tayo. Nasa taas tayo. So yung mga believers na hindi nag-walk in the Spirit, yun yung isusweep ng kanilang sinful nature. Pinakain mo ang sinful nature mo more than yung divine nature mo. So ngayon, isusweep ka na lang ng iyong sinful nature. Yun ang matatawag natin winalis ng Lord. Pero believers yan ha. Maaaring isa tayo doon. Ngayon, warning ito. Na any moment, that's why we have to encourage each other. O baka may kunting ikal-ikal ka pa dyan. May kunting ano ka pa dyan. Better than me. Diba? Yun na encourage na ka sa Lord. Sister, baka naman yun. Let me pray. Ganun. Or encourage. Kasi yung salita na tatama sa kanilang moment ay whether makapagligtas o makapaano. That's why we need, there is a need
of encouragement each other each and every day. Close ties na tayo. Kaya dito natin makita ang prayer partners. Dito natin makita ang kaimportantahan ng prayer partners. We need to be closer to each other in these last days. So, are we to be preserved? Asan yan? Asan yan? Yung preserved. First Thessalonians 4:17 ba yun? Makatutok tayo sa topic natin last time. So, cutting up is different from taking away or sweep. Be familiarized with the word lifting up, shifting, and sweeping. Yung iba kasi hindi nila iniintindi. Ako din noon. Basta nagbasa ako, akala ko isa lang yan. Hindi ko nakita yung kaiba nung time na inuwa. Nakala ko yung na-fall away. Inconsistent ba? Our God is a God of consistency. Kaya ngayon, pinakita ng Lord na may mga ma-fall away at merong ma-caught up. Yung hindi pala yun ibig sabihin ng Lord. Yun ay tinanggal ng Lord. The Holy Spirit will remove you in these last days. Kasi, mas ka na flood ka na ng kasalanan. You grieve the Holy Spirit too much. Kaya makita ninyo, wala yung mga pastors na parang mula. Namamatay sila na parang maliwala. Samantala, we preach the gospel. After that, we who are still alive, ito kasi ang protocol, sistema. Mauna yung namatay, and then pagkatapos lang na caught up ang namatay, tayo daw ay susunod. Yung mga naiwan. Yung may na sweep, may man na take away, may na left. Kaya na yung turo yung dalawang nasa meals. Nag-grind ng meals. May isang na took away, may isang na left. Hindi yung left behind. Ito yung sabi niya na, we who are still alive, na naiwan, kasi nauna na yung namatay with the Lord, yung mga with the Lord na naiwan, will be caught up. Everybody say, will be caught up. Will be caught up. 3 times. Will be caught up. Will be caught up. Ano yung imagination mo pag na-caught up ka? In the clouds. To meet the Lord in the air. Can you imagine? Ikaw, hindi ka sanay sa zipline. Parang zipline. You will be caught up in the air, and so you will be with the Lord forever. From the time na na-caught up ka, na-cover ka ng kanyang clouds to protect you or to preserve you from the great tribulation. Because God promised. That's why sabi ko, hindi namatay, hindi pumunta ng langit si Kurt dahil mabuting tatay siya, dahil namatay siya dahil sa gospel. Hindi. Namatay siya dahil nag-promise ng Lord sa kanya. Hindi pumunta siya, diretso sa Diyos dahil may promise ng Lord sa kanya. And so he will be with the Lord forever. So he will be with the Lord forever. This is the promise. What about you? Mga young people, huwag na po kayo, Kurt. What about you? Si Kurt umalis para ipiliin mo. Yes. Amen. You are not given a chance to do kung anong ginawa ni Charlie Kurt. Para masundan mo rin ang kanyang magandang
halimbawa. Binigay ng Lord ang buhay niya katulad ni Charlie Kirk for you to follow. Natawag sa iyo, follower. Palakpak. Therefore, malaki po ang responsibility natin. We will encourage your member with these words. Anong words? Magmula ngayon, pag tayo ay pamaya, karga niyo yan sa inyong konsensya. Ito lang yung words na encourage natin sa mga tao. Bakit gano'n na lang ang pagpupursige natin to reach out souls? Because of this. God mandated us to encourage people. Hindi lang para ma-entertain sila o mahiling sila sa sakit. Kundi ito talaga ang gusto ng Lord na encourage natin. Na hey, pakilala ko, one day that kukunin ko kayo. That is the encouragement of the word of the Lord tonight. Amen. Last, Isaiah 61 to 3. And you have to know na ang church na yung maiwan, yung caught up na people of God will be and shall be encouraged that are like Mashiach. Eh yung mukha nyo kanina, mukhang hindi naman nasindihan, paano yan? Sabi ng Lord, arise, shine, for your light has come. Discourage and discourage at mga Israelites. Wala, kalbo na lahat, wala na silang pagkaanuhan. Pero si Isaiah, nagpapasay pa rin sa kanila. Siguro, during the time sabi ng mga Israelites, mag-arise na ba kami nito? Wala na, na-bake na lahat. Paano ito? Ma-arise na ba kami? Pero yet, nag-prophesy si Isaiah, arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord rises upon you. See, darkness covers the earth. The thick darkness is over the peoples. But the Lord rises upon you, and His glory appears over you. This is the promise of the Lord. Habang darken ang world, flooded na ang kasalanan ngayon, sobra-sobra na nakita mo yun sa mga interview kay sa debate ni Charlie Kirk. Palabanan, wala silang pakialam basta malabanan ang light. Basta makatrol lang sila sa light, wala ka sense na, basta makatrol lang sila sa light. Ang promise ng Lord, wag daw tayo ma-discourage because sabi niya, at the same time, when the dark will cover this planet Earth, the arise will shine. The people of God will shine. 3. Nations will come to your light. Nations will come to your light, and kings to the brightness of your dawn. Lift up your eyes and look about you. All assemble and come to you. Your sons come from afar, and your daughters are carried on the hip. Then you will look and be radiant. Your heart will throb and swell with joy. The wealth of the seas will be brought to you. To you, the riches of the nations will come. I want you to imagine, ito na yung inheritance natin. We are on the last days, so ano po ang gagawin natin? Bitawan ninyo ang mga fleshly. Because ito ang strategy ni Satan. The greatest strategy of Satan is fear. Fear of tomorrow. Ano na to? Ano na yan? Rumors of here and rumors of there. Wala na tayong pera, marami tayong utang. Lahat yan ay nakakatakot. Yung takot na yan is the sting of the devil for you not to look up to the promise of God. Be excited kahit anong bigat ng problema mo, anong bigat ng mga alam natin na pupasok sa utak natin. Dapat na people of God ka. God promises to touch you, preserve you, for His promise that you shall arise and shine, for your light is come. In other words, God is going to preserve you for
His glory. That the world will be revealed, the glory of God, when the darkness comes. So do not be afraid. Let us encourage one another. It is our duty to encourage one another. Kahit masama ang pakiramdam ko, at mayroon akong encouragement. Bakit hindi ko gagamitin? Hindi ako padadala sa emotion ko. Hindi ako padadala sa nararamdaman ko. Because the Bible said that faith is not emotion. Faith is not what you feel. Faith is what is going to come. Whether you like it or not, it shall come to pass. Then, you look at the radiant heart. Again, heart issue. Each and every day you need to take good care of your heart. Encourage people so you can deposit spiritual thing to many people. When you deposit spiritual thing to many people, God said it will come back to you. And one day, you will see your radiance because of your depositing, because of your encouraging other people. Hey, tingnan natin yung mga tao na wala nang kalaban-laban. At so sad, nasasagan din siguro si Paul na makita ka na ikaw ay nakarinig nito and yet ganun ka pa rin lumong-lumong. Iilan lang ang encourage. Tapos ikaw sa mga billion, doon pa kayo sa discourage. So ano nangyayari sa atin? Wala nangyayari sa atin. Think about your family. See to it that your family is saved. See to it that your family is preserved for the coming of our Lord Jesus Christ is imminent. Anytime, any moment, lagi kang lagay sa isip, Lord, alam ko, any moment darating ka. So I should not be troubled by my utang. I should not be troubled by anything in this world. Kasi alam ko, pag dumating ka, tapos na lahat. That's why I'm praying. So come, Lord Jesus, come now. Let's go, Revelations. Hallelujah, 22. Are you encouraged tonight? Amen. Sana, pag-uwi ninyo, say the thanks lang. Sabi ko nga, giving thanks to the Lord will steer your heart. And then later, you will off. Iko-cut up ka ng Holy Spirit. I-develop ka niya ng kanyang encouragement. And then you feel different. Kanina lang, masama ang pakiramdam mo. Pero because you know how to approach the Holy Spirit, that He can bring you to the place or realm of healing, then your healing will be done. Come on. Kaya ako nagpapasalamat sa equipping these things. Because of this equipping, nabigyan ako ng equipment to fight. Wala kang championship kapag hindi ka nag-join sa fight. At hindi ka na magiging champion kapag hindi ka nagpa-training. And what you learn and your training or application can determine your success. No matter what the devil is telling me in the whole world, I am a success person. You are making your own success. Do not wait for others. No. Ikaw ang gumagawa ng success mo sa buhay mo. You have to own your success. Because God has given you everything to make it done. Because it is done already. Amen. So the promise of God is 22:12. Look, I am coming soon. My reward is with me, and I'll give to each person according to what they have done. Ano ang ginagawa natin? Yung lahat na ginawa mo sa salita ng Diyos recorded dyan. Dahil ang salita ng Diyos lang ang ini-entertain ng langit. So kung may ginagawa tayo dito, hindi naman sa salita ng Diyos, speak ng carpentero, kaya i-reward kita. Asang version? Wala. Ano sabi ng Lord? Soul winning.
when you go and make disciples to all nations. You baptize or you teach. Yan, biblical yan na trabaho. You do it, so that's why ikaw yung I will give to each person according to what they have done. Alam mo naman natin, yung pinapagawa ni Jesus, which is the Word of God. Ang Word ay instruction. If you hear this instruction today and you do it, that is what you have done. And God, according to His Word, He will give you what reward of what you have done according to His Word. Look at your neighbor, be wise. Huwag kayong gumawa ng sinabi ng religion. Huwag kayong gumawa ng sinabi ng emotion. Huwag kayong gumawa ng sinabi ng mundo. Gawin mo ang sinabi ni Jesus at yun ang may reward. For He said, I am the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end. When God started a new good work in your life, He is faithful. Paano niya mapatunayan ang faithful? As long as you are faithful to Him, the faithfulness of God, you can see that at the end. Starting a good work, going to have a good work at the end. Hallelujah. Blessed are those who wash their robes. They may have the right to the tree of life and maybe go through the gates into the city. I want you to imagine, pag na-off na tayo dito, na-imagine ba yung gates of the city? Bukas ba ang gates of the city sa atin? Dito pala kailangan makikita ng yung vision ng city or gates of God is open. How do you know? Lahat ng pabor na sa iyo. Hello? Mahirap ang trabaho ko. Napakahirap magsalita. Nabibigan pa na ako. I need more double portion of God's anointing para makapenetrate sa puso ninyo. Because obviously, merong deceitfulness na nangyari sa puso ninyo. Sobrang tigas. That's why I need more anointing. I need to keep on hearing the Word of God so that my anointing must be double-edged. The Word of God must be invading your heart. Invasion. The word is for invasion. Ito yung fight natin ngayong last days. Mahirap ang invade ng puso ng bakla, ng puso ng mga titigas na. Pero God's promise that as long as you grow mature, your double-edged sword can invade the hearts of men. That is the fight, the good fight of faith. So blessed are those who wash their robes. Sabihin mo nga sa katabi, ikaw ay naghugas na. So kaya nga, bago tayo kumain, naghugas tayo ng kamay. So bago tayo mag-equipping, bago tayo mag-praise and worship, naghugas na tayo ng puso, hindi kamay. Look at your neighbor, naghugas na pa ng puso ngayong gabi. But those who wash their robes, kasi robes is yung suot mo. Ano ba sinuot mo? Spirit? Holy Spirit? Or your spirit? Or your bad spirit? Ang robe ko ay sarili ko. So I need wash. So they may have the right, para may right ako na kumain. Kaya may right ako ngayong gabi because the revelation of God is flooding my heart. That's why now I can say that I have eaten in the tree of life tonight. And they go through the gates into the city. Hallelujah. Before I sleep, I always remind myself about this. Maging wise kayo. Doon na kayo sa last portion. Ano pa natin gagawin natin sa second portion, dalawang portion? Nandito na tayo sa last days. Para tingnan po ang Panginoon short na lang time. If ever hindi kayo nagbabasa ng Bible, ito ng mga kapatid natin, well, just remind them. I pray for you. When the sakuna will come, or crisis will come, they will remember you. Dahil you often say, I pray for you. So
That's why keep on encouraging, keep on depositing spiritual things into the hearts of all men. Kahit ano pa yan silang tigas, kahit ano pa sila, unbelievers sila, ABS sila, keep on encouraging them. Kaya natin I don't believe in God. Mama, I don't believe in God. Kaya sabi ko sa kanya, parang mag-deposit ako. Sabi ko, well, if you don't believe in God, it doesn't matter. Because God is God. There is still God if you don't believe, brothers. And so, I deposited. I believe, pagtalikod niya, ay paikot-ikot niya sa mga inuman. You have deposited. Minsan pinapadala kayo ng super tigas at simentado mga puso. How is your, how is your, ganon lang ba? Hindi ka ma-invade. That's why we need to go mature. Dahil pataas ang grado natin. Yung mga tao patigas na patigas ang puso. O, sabihin mo nga sa katabi, kumusta na yung armas mo? Hindi pa mahasa. Praise God, blessed are those who are the ones that they have the right to the tree of life. So I'm blessed tonight. Sabihin mo sa I'm blessed tonight because now I felt that I have eaten in the tree of life. Encourage ako. Encourage ako, nakakaroon ako ng putas na tree of life, which is Jesus. That I may go through the gates into the city. I'm so excited. I know it's pearls, made up of pearls. Hindi pa kayo excited? Hanggang sa gold lang ba na street ang alam mo? O yung gates, hindi nyo ba alam ng pearls? What about other chronic? Yung mga mga bato na makikita nyo. What about the crystal clear water? Hindi na kailangan ng sea. Oh my God. Ang mga bagay na hindi pa natin nakikita, makikita natin in this prophecy. Sawa na ako sa nakikita ko sa London. Sige, di ako pumunta doon, may nakikita mo naman sa Sabi ng Lord, wala makakagawa pa ng prepared place for us. I am excited for that. So, as I continue to work for the Word of God, the Word of God will bring me to bear. Pag sinabi yung, give and it shall be given back to you. Salita yan. Tubig yan. Ilagay mo yung giving mo. Asan na dadalhin ang giving mo? Sa practice. Will bless you na. Let's go straight to the teacher. Father, I know you are the one who's giving us revelations, Lord. Now, you are allowing us to know because gusto niyo po na makapag-prepare kami. Titingala kami sa langit dahil ang full redemption namin ay nag-aabang na. Patawarin niyo po kami sa pagka-lukewarm namin. We don't want na maging spitted out kami ng mga Kristiyano. Hindi ko po namin gusto yung mga believers na ma-left behind pagdating ng caught-up. Lord, I believe ibigyan mo kami ng pagkakataon na yun to really be established in your word. Para ano man ang mangyari, hindi kami hiniwalay sa inyo. Maraming salamat sa tonight's service, tonight's equipping these things. Itong equipment na to, na binibigay niyo sa amin, Lord, tulungan niyo kami. Parang rifle ito. Kailangan namin gamitin araw-araw to kill the flesh na nagtuturo sa amin magiging lukewarm. We don't want to be in sin. We don't want to be flooded with sin, iniquities. We want to be washed by the blood of Jesus. Our robes will be washed para pagdating ninyo, Panginoon, ay tuloy-tuloy ang aming mga promise. Lord, we thank you so much for tonight, I believe. Because I love this ministry, I do my sacrifice. Likewise, I hope and trust that lahat ng nakikinig, lahat ng naging estudyante na equipping this things,
will also have the passion para magligtas ng mga taong walang alam. You said in your word, Hosea 4:6, the reason why my people fall and they will be flooded or swept away by sin in this world is because of lack of knowledge. Tonight, binigyan niyo kami ng knowledge. Turuan niyo pa po kami. But we want more, Lord. We want more knowledge so that hindi po kami maanod sa makamundong kasalanan o makamundong walang kaalaman. So we thank you, Lord, that tonight, I believe that your Holy Spirit will continue to be our special tutor. Kung may mga tanong man kami, Lord, non-stop ka naman na sumasagot. Allow us, Lord, to enjoy your tutorial in our private room, in our private life. Allow us to show your glory wherever we go. To our workplace, maging saan, Lord, maging ang aming mga ministry, hayaan niyo mag-radiant kami ng inyong glory. In Jesus' name we pray. Amen. So tonight, God bless you. We're going to have session, tatlo kayo.